Hayaan mong sabihin ko na ikaw ay lubos na malugod na tinatanggap dito sa Downing Street at gaya ng narinig mo mula sa mga hiyawan ng mga tao sa labas. Buong suporta mo mula sa buong United Kingdom at kami ay kasama mo sa Ukraine hanggat kinakailangan. Sa pulong noong Marso, nangako si Starmer, punong ministro ng United Kingdom, ng buong suporta kay Zelensky at sa Ukraine mula sa United Kingdom. At ang aming lubos na determinasyon na tumayo kasama mo, matatag na determinasyon. Noong araw na iyon, dumating si Zelensky sa London, kaagad pagkatapos ng isang malagim na pagpupulong kay Trump sa White House. Pagpalain ka ng Diyos, hindi mo na kailangang magtrabaho. Huwag mong sabihin ano dapat maramdaman namin, nilulutas namin ang problema. Huwag mong idikta ang nararamdaman namin, hindi ko rin ginagawa sa'yo. Di mo posisyon magdikta niyan. Ikaw ay... Wala sa posisyon para magdikta kung ano ang mararamdaman namin. Kailangan niya ng mga kaalyado na may tunay na suporta. At si E. Starmer ang nagbigay. Nag-alok ang mga Briton ng pautang na mahigit 2 bilyong euro sa Ukraine. Higit pa. Hindi binanggit ni Starmer na naghahanda ang United Kingdom ng mas mabigat na hakbang laban sa Russia. At ilang buwan lang ang lumipas, noong Hulyo, naging realidad ang mga planong ito. Ang United Kingdom at European Union ay nagsagawa ng pinakamalaking koordinadong ekonomikong atake laban sa Russia. Walang mga sundalo o armas na ipinadala sa Ukraine. Isa itong ganap na naiibang digmaan na isinagawa sa mga anino ng mga karagatan. Para maintindihan kung paano mababago ng tahimik na atake ang digmaan, kailangan mong malaman ang pinakamalaking lihim ni Putin. Isipin mo ang isang sandali. Higit sa 1,000 oil tanker ang nakakalat sa mga karagatan ng mundo. Mga lumang barko, may mga bandila ng mga bansang malamang hindi mo pa naririnig. Mga barkong nawawala sa radar ng ilang araw. Nagpapalit ng pangalan na parang nagbibihis lang. Naglilipat ng langis sa gitna ng dagat malayo sa inspeksyon. Ito ang multong flotang ng Rusya. Ito ang naging tunay na salbabida na nagpapatuloy sa makina ng digmaan ni Putin. Nang humigpit ang mga parusang kanluranin noong 2022, naharap ang Rusya sa malaking problema. Paano maipagpapatuloy ang bentahan ng langis kung bawal na sa kanila makipagtrabaho ang pangunahing kumpanya sa pagpapadala at siguro? Ang solusyon na naisip nila para sa problemang ito ay simple. Lumikha sila ng isang lihim na armada ng mga barko. Kinuha ng Rusya ang daan-daang lumang oil tanker. Marami sa mga ito ay ibinenta pa nga ng mga kumpanyang Europeo at ginamit ang mga ito sa isang plano para makaiwas sa mga parusa. Ang mga barkong ito ay may edad na mula 15 hanggang 25 taon. Sapat na silang luma para hindi mapansin, pero gumagana pa rin ng maayos para makumpleto ang mahahabang biyahe mula Rusya papuntang Asya. May isang detalye dito na talagang mahalaga. Hindi naglalayag ang mga barkong Ruso sa ilalim ng bandila ng Rusya. Bagkus nagpaparehistro sila sa mga bansang mahina ang pagbabantay. Ang Gabon, isang halos di kilalang bansang Aprikano, ang naging paborito. Pwedeng mairehistro ulit ang Russian oil tanker bilang Gabonese vessel at palitan ng pangalan na tunog Aprikano. At makatanggap ng peking dokumento na halos imposibleng matunton ang tunay nitong pinagmulan. Sa dagat, ginagamit ng mga barkong ito ang lahat ng taktika para magtago. Pinapatay nila ang kanilang mga sistema ng automatikong pagkakakilanlan na katumbas ng pagpatay ng Global Positioning System ng iyong cellphone at nagiging invisible sila ng ilang araw o linggo. Muling lumitaw sila sa internasyonal na tubig at naglipat ng langis mula sa isang barko papunta sa iba. Biglang ang langis na Ruso ay nagiging langis mula sa Gabon. Sa mga dokumento, ang sistema ng siguro ay isa ring napakagaling na patibong. Dahil hindi pwedeng sagutin ng lehitimong kanluraning kumpanya ng siguro ang mga operasyong ito, gumawa ang Rusya ng sarili nitong itim na merkado ng siguro. Ang mga kumpanyang Ruso at maging ang mga bansang walang dagat gaya ng Kazakhstan at Kyrgyzstan ay biglang naging malalaking kumpanya ng siguro sa dagat. Sa isang iglap, ang saklaw ay kakaunti at kadalasan ay walang silbi. Pero nagbibigay ito ng mga kinakailangang papeles para malinlang ang mga port authority na hindi ganoon kahigpit.
Ang fleet na ito ay kumakatawan sa isang kamanghamanghang bagay, humigit kumulang 17% ng kabuuang pandaigdigang transportasyon ng langis sa dagat. Kailangan mong gawin ang 17% ng pandaigdigang kalakalan sa ilegal na paraan. Ipinapakita kung gaano ka naging dependent sa operasyon. Noong Hulyo 2025, bumalik laban sa Rusya ang pagdepende na yan. Ang pag-atake na kinordina mula United Kingdom at European Union ay natatangi sa mga naunang ginawa. Hindi lang ito basta pagdagdag ng mas maraming barko sa listahan ng mga parusa. Isa itong pangunahing pagbabago sa mga patakaran ng laro. Nagpakilala ang European Union ng isang revolusyonaryong bagay, isang dynamic na price cap para sa langis ng Russia. Dati, nakapirmi ang price cap sa $60 kada bariles. Automatikong ina-adjust ang presyo kada 6 na buwan, laging hindi bababa sa 15% na mas mababa sa average ng merkado. Noong Setyembre, naging $47.60 kada bariles ang price cap. Ito ang lumikha ng tinatawag ng mga analyst na death spiral ng presyo. Narito kung bakit ito ay napakawasak. Tinatangkang lampasan ba ng Rusya ang price cap sa pamamagitan ng komplikadong kasunduan o nagbibigay sila ng mas malaking diskwento sa mga mamimili sa Asya? Automatikong bumababa ang price cap ng European Union. Parang natututo at umaangkop ang sistema. Sa bawat pagtatangka ng Russia na makatakas, mas lalo pang lumayo ang United Kingdom. Sa halip na basta lang tutukan ang mga barko, inatake nila ang mga kumpanya na nagpapatakbo ng buong sistema. Ang Intershipping Services na nagre-rehistro ng mga barko ng Ghost Fleet sa ilalim ng bandila ng Gabon ay tinanggal sa kanluraning sistemang pinansyal. Isang kumpanya lang ang nagpapadali ng hanggang $10 bilyong kada taon sa kalakalan ng Rusya. Malinaw ang mensahe. Hindi mahalaga kung saan kayo magtago, hahanapin namin kayo. Isa pang salik na lubhang nakakasama sa Rusya ay ang panahon kung kailan ginawa ang pag-ataking ito. Ito ay dahil tumama ang mga parusa eksakto noong pumapasok ang Rusya sa mataas na panahon ng pagdadala ng panggatong para sa taglamig papuntang Asya. 444 na barko ang naapektuhan ng mga parusa na napilitang dumaan sa mas mahahabang ruta o kaya'y hindi na makapag-operate ng normal. Para maintindihan kung bakit epektibo ang mga parusang ito, kailangan mong tingnan ang mga numero sa likod ng operasyon ng Rusya. Historikal, ang kita mula sa langis at gas ay kumakatawan sa pagitan ng 30 at 50% ng kita ng pamahalaang federal ng Rusya na umaabot ng mahigit $100 bilyong kada taon sa magagandang taon. Nang nagsimula ang mga parusa, bumagsak ang mga kita at tumaas ng malaki ang mga gastos. Para magkaroon ng ideya, ang pag-export ng langis ng Rusya sa Asya imbes sa Europa ay nagdadagdag ng $10 to $15 kada bariles sa transportasyon. Ang mga Asyano, alam ang mga panganib at dagdag na gastos ay humihingi ng malalaking diskwento. Mas mahaba ang transportasyon mula Rusya papuntang India, umaabot ng 1 buwan kumpara sa ilang araw lang papunta sa Europa. Ang dagdag na dolyar na gastos kada bariles ay nagre-resulta sa $5 milyong na kita na nawawala araw-araw para sa Rusya, base sa kanilang export volume na humigit kumulang 5 milyong bariles kada araw. Ang mga gastusing patuloy na tumataas ay nagsisilbing tuloy-tuloy na pagdurugo sa perang pondo ng Rusya at lumalabas ang epekto nito sa pinakamahalagang lugar. Sa bulsa, ipinapakita ng budget para sa 2025 na ang bansa ay nasa ganap na survival mode. Halos 1/4 ng pambansang budget o $142 bilyong ang napupunta sa gastusing militar. Kapag pinagsama sa pambansang seguridad at pagpapatupad ng batas, ang gastusin sa depensa ay kumakatawan sa mahigit 40% ng lahat ng gastusin ng pamahalaan. Ito ay antas ng militarisasyon ng ekonomiya na walang kapantay sa kasaysayan. Ang ekonomiya ay estrukturang nababago na iniaangkop lamang para sa produksyong militar.
Para magkaroon ka ng ideya, halos bumagsak na ang pamumuhunan sa infrastruktura kapag hindi ito kabilang sa sektor ng depensa. Malaking bawas sa budget ang kinakaharap ng edukasyon at kalusugan. At narito ang isang detalye na nagpapakita ng desperadong sitwasyon. Ang antas ng kawalan ng trabaho sa Rusya ay bumaba sa 23% lamang, isang rekord na pinakamababa mula noong 1971. Maaaring maganda itong pakinggan sa papel, pero sa totoo lang ibig sabihin nito ay nahihirapan silang kumuha ng mga tao. Nagkakaroon ng kompetisyon para sa unti-unting nababawasan na grupo ng manggagawa habang patuloy tinatawag ng Rusya ang mga lalaki sa militar at tumatakas ang mga pamilyang gitnang uri palabas ng bansa. Ekonomiya. Iniisip niya na sa kabilang panig, may inihahandang digmaang teknolohikal na partikular na laban sa kanya. Ito marahil ang pinakakahanga-hangang bahagi ng buong kwentong ito. Isipin mo ito, ginagamit ng Rusya ang lahat ng posibleng paraan para itago ang mga barkong ito. Pinapatay nila ang Global Positioning System, nagpapalit ng pangalan, at naglilipat ng langis sa gitna ng karagatan. Pero sa kabilang banda, ang United Kingdom at Europa ay gumagamit ng teknolohiya na parang galing sa science fiction na pelikula para mahanap ang bawat isa sa mga barkong ito. Ang lihim na sandata ng kanluran, ang artificial intelligence. May mga kumpanya na gumawa ng mga computer system na kayang mag-analisa ng libu-libong impormasyon ng sabay-sabay para malaman kung nasaan ang bawat barko at kung ano ang ginagawa nito. Kamangha-mangha kung paano sila gumagana. Sinusuri nila ang satellite images at higit pa roon, kaya nilang matukoy ang init na nilalabas ng mga barko, pati na rin ang mga alon na ginagawa nila sa tubig. Kahit nagsisinungaling ang isang barko sa lokasyon nito, tulad ng barkong Ruso na nagsasabing nasa ibang lugar ito. Pero ipinapakita ng mga datos na imposible iyon. Agad itong nahuhuli ng computer. Naglunsad ang United Kingdom ng Operasyong Nordic Warden gamit ang artificial intelligence na ito para bantayan ang 22 mahahalagang lugar sa mga dagat ng Europa. Nagbibigay ang sistema ng risk rating sa bawat barkong dumadaan. Kung may kahina-hinalang barko, automatikong nagpapadala ito ng alerto para sa iba't ibang bansa. Kasabay nito, sinusubukan ng mga Ruso na mag-adjust sa mga paraang lalong nagiging desperado. May mga barko ngayon na sabay-sabay gumagamit ng peking Global Positioning System at teknolohiya para magpadala ng maling impormasyon sa kanilang lokasyon. Ang mga mas sopistikado pa nga ay kaya pang magpalit ng pagkakakilanlan sa ibang barko habang nasa laot. Pero nagdudulot ito ng malaking problema para sa Rusya. Habang nagsisinungaling sila, mas halatang nahuhuli ng mga computer ang bakas nila. Parang gusto mong burahin ang yapak mo sa buhangin, pero lalo lang dumadami ang bakas. Kayang ikumpara ng artificial intelligence ang impormasyon mula sa iba't ibang satellite at matukoy kung kailan may nagsisinungaling. Tinutalo na ng teknolohiya ang kasinungalingan. At ito ay nagdudulot ng matinding sakit ng ulo kay Putin. Dahil sa lahat ng presyur na dulot ng teknolohiya, nawala rin sa Russia ang kanilang mga pangunahing kliyente simula nang magsimula ang mga parusa. Huminto na ang Europa sa pagbili ng langis mula sa Russia. Ang bumibili ngayon ay karamihan ay China at India, na nanatiling neutral at kumita sa pagbili ng langis ng Russia sa mas mababang presyo. Pero nagbago ito noong Hulyo. Unang beses, hindi lang Russia ang inatake ng Europa, kundi pati-pati mga tumutulong dito. Pinatawan ng parusa ang isang refineria sa India na kontrolado ng kumpanyang Ruso. Mga bangkong Chino na nagpapadali ng mga bayad para sa Russia ay pinarusahan din. Malinaw ang mensahe. Kung tutulungan ninyo ang Russia, may kapalit na presyo. Dahil dito, mabilis na dumarami ang mga gastos para sa Russia. Ang price cap na kusang nag-a-adjust ay lalo pang epektibo. Tuwing sinusubukan ng Russia na magtaas ng presyo ng langis, automatikong bumababa ang price cap. Parang bitag na lalong humihigpit bawat oras. Ayon sa gobyerno ng Britanya, bumaba ng higit 1/4 ang kita ng Russia sa langis at gas mula 2022. Noong Mayo 2025, umabot lamang sa $12.6 bilyong ang kita ng Russia mula sa langis.
Halos ito na ang pinakamababang resulta mula noong pagsalakay. Isang sunod-sunod at mapaminsalang epekto kung tutuusin. Napipilitan ang Rusya na gumastos ng mas marami at mas maraming pera para lang mapanatiling gumagana ang sistema at likas ng hindi epektibo ang sistemang ito. Hindi na ang tanong kung gagana ba ang mga sanksyon na ito. Ang tanong ay gaano kabilis itong gagana. At sa ganitong pananaw, hindi maganda ang hinaharap para sa tinatawag na Ghost Fleet. Palakas ng palakas ang teknolohiya ng pagtuklas, papatanda at palala ng palala ang mga barko at tuloy-tuloy ang pagtaas ng mga gastos. Kung mas mataas na ang gastos sa pagpapatakbo ng fleet kaysa sa kinikita mula sa pagbebenta ng langis, babagsak ang buong sistema. Sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang digmaan, ramdam na ni Putin ang pressure sa pinakamasakit na bahagi, ang bulsa. Baka ito ang pinakamakapangyarihang sandata na nasa isip ni Starmer nang mangako siya ng buong suporta sa Ukraine noong pagpupulong noong Marso. Ang pressure na ito mukhang nagsisimula pa lang talaga. Ngayon, gusto kong malaman ang opinyon mo. Aling aspeto ng tahimik na digmaan laban sa Ghost Fleet ang pinaka-naka-impress sa'yo? Ikomento ang sagot mo. Kung naging kapaki-pakinabang sa'yo ang content na ito, huwag kalimutang mag-subscribe sa channel at i-share ang video na ito. Hanggang sa susunod!